Sa isang payapa at tahimik na barangay sa Alabel, Sarangani Province, matatagpuan ang Tukawal, isang lugar na tila natutulog sa lambing ng kalikasan. Kasama ang kanyang pamilya, sa simpleng tahanang ito naninirahan si Jenaline Castro Ricaforte, o mas kilala bilang si Bebeng. Si Bebeng ay isang ulirang ina, kilala sa kanilang komunidad hindi lamang sa kanyang sipag at yagaw, kundi pati na rin sa kanyang pagmamahal sa pamilya at malasakit sa kapwa. Habang ang karamihan ay nasa mahimbing na pagtulog, tuwing umaga ay abala si Bebeng sa kanyang gawain. Para sa kanya, ang bawat umaga ay simula ng panibagong hamon. Siyempre, first na ako na nabuhat na kay sukat nga nagtrabaho si Uncle Mimo, kapoy jud napoy time na laayon ko, napoy time na kanang kapuyan jud ko, pero as nagdugay na, siyempre murag na na ko na siyang trabaho adlaw-adlaw. Bilang isang ina, si Bebeng ang naging ilaw at haligi ng kanilang tahanan. Siya ang gumagawa ng lahat upang matiyak na maayos ang kanilang buhay. Umulan man o umaraw, sa madamong lugar na ito matatagpuan si Bebeng tuwing umaga at hapon. Araw-araw niyang pinupuntahan upang pakainin at painumin ang kanyang alagang baka. Kini siya gipalit na ko tong November 5, bali nag 1 year na sa atong 5 sa November ako. Di po ka mahadlo kante nga ikaw lang isa dito. Dili pod kay anad-anad man pud ko kuan nga isa pa kaila ra man pud nako mga tao dito nga halos katugway pod. Ako mga hayop murag dili nako kaya nga dili nako maadto sa isa ka adlaw kailangan jud buntag hapon duawon jud nako ang hayop. Di syempre kapuyan man jud ko nga magbaktas kay syempre layo-layo man jud to. Pero ginaagwanta la ko og baktas labi na og kanang tig-ulan kay dili man jud nakasulod ang motor dito. Gikan diri sa amua hangtod sa padulong sa bukid nga dili na kaya isulod ang motor, baktas jud ko bisan unsa kalayo taga-sacrifice jud ko og baktas tungod lang sa ako ang mga hayop. First, talo. Sa kabila ng kanyang pagod, makikita ang saya sa mga mata ni Bebeng tuwing kasama niya ang kanyang pamilya. Para sa kanya, sila ang kanyang lakas at inspirasyon. Si Bebeng ay hindi lamang masipag na ina. Siya rin ay maunawain at mapagmahal na asawa. Sa kabila ng hamon at pagsubok ng kanyang pamilya, ipinakita ni Bebeng ang di matatawarang halaga ng pagpapatawad. Actually, kanang duha na ko kaampon na babae, mauna ang anak sa imo ang call sa una. Then kanang isa nang gamay, anak na siyang sa iyang pag-umangkon, pero dili naman gud na siya nagdako sa mua, mauna nga muuli siya dito. Taw-taw mabalik na po na siya dito sa busy sa iyang mama. Sa kanyang kabutihan, pinili niyang patawarin ang kanyang asawa sa nagawang pagkakamali.
Pinatawad at inalagaan niya ng buong puso ang anak ng kanyang asawa sa ibang babae. Ang akong ika-istorya lang sa akong asawa, nagpasalamat yung ko nga nakasawa ko nga sama niya. Kay minsan pa ako wala kasala sa iyaha, talagsalang ang asawa nga makadawat ko sama sa ako ang kalyan karon nga akong anak sa lain iyang gidawat ya lang po ako mapunta din siya kasi nga pagkakabahay bilip ko iyang pagkatao wala din ko na siya nga siya akong ipakailan. Lita nante nga magpakita ilang mga ginikanan tas kuwaon nila willing buga nga kumbaba kung kuwaon nila ilang mga anak. Ako, para sa ako, willing man ko muhatag sa ilaha. Pero magdepende lang po na sa mga bata. Kaya ang mga bata pangutanon, dili daw sila mabalik sa ilang mga ano. Pero kung mananghid sila nga hulamon, pwede na po doon. Basta respetuhan na ilang ba. Para kay Bebeng, ang pagmamahal ay hindi natatapos sa dugo. Ang bawat batang nangangailangan ng kalinga ay tinuturing niyang bahagi ng kanyang pamilya. Si Bebeng ay naging inspirasyon sa kanilang komunidad. Isang patunay na sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok, ang isang pusong mapagmahal ay kayang magdala ng liwanag at pag-asa. If you ask me kung unsa ko ka-proud nga siya ko ang mama, I would say nga proud, super proud, grateful, and I'm so lucky nga siya ko ang mama. Ang uban tao ginaingon, bibing man niya ang ka. Swerte kay ka nga sa dili mong anak kay nakahuman siya sa eskwela, but ang dili nila nabalaan. Ako ang swerte kay siya ako ang mama. Kung wala siya naning kamot sa pagtugway og baka, kay actually ang baka jud mo ang source of income. Kay maliban sa trabaho sa akong papa, kay ang baka ang pinakadakog natabang sa akong pag-eskwela. O sa among mapakinanan diri sa balay, nakatulong og balay tungod sa baka, nakapaeskwela, nakahuman kog eskwela tungod sa baka o tungod sa pagpaningkamot sa akong mama. Mo nang karon nakagraduate na ko, LPT na ko. My next step is to have a stable job na and para makabawi na ko sa ilaha. Kay gusto na ko nga makapahuway na si mama sa pagtugway niyag baka. Gusto na ko mahimo na siyang Disney princess diri sa among balay. And yeah, kung atagan kog chance na mamili og laing mama sa next life, I would always choose her and only her alone. Sa kabila ng lahat ng dagok na dumating sa buhay ni Bebeng, hindi siya kailanman sumuko. Tiniis niya ang hapde, luha at pagod, lahat para sa iisang layunin. Ang mapanatiling buo at maayos ang kanyang pamilya. Para kay Bebeng, ang pamilya ang kanyang lakas at dahilan upang magpatuloy na lumaban. Kahit patila ba ang mundo na mismo ang humahamon sa kanya. Sa bawat araw na nagdaan, sinikap niyang magpakatatag, ipinamalas ang tibay ng isang pusong handang magsakripisyo. Sapagkat para kay Bebeng, walang sakit ang hindi kayang tiisin kung ang kapalit nito ay ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Sa simpleng buhay ni Bebeng, makikita ang diwa ng pagiging ina, ang kakayahang magmahal ng walang kondisyon at ang tapang na harapin ang bawat hamon sa buhay. Si Bebeng ang ina, ang asawa at ang kaibigan ng lahat. Isang simpleng babae na naging simbolo ng pagmamahal, sakripisyo at pagpapatawad.